Okay, so magandang araw po muli mga kapwa ko Pilipino and Filipina technician. So ngayon, nung mga nakaraang content ko ay dito tayo sa electronics. Ito yung mga piyesa ng tinatawag nating electronics. Ito yung mga umpisa natin hanggang sa na-content ko yung pagpapalit ng spotlight. So, kung nasusubaybayan ninyo yung aking video content at nagpalit din ako ng switch contact nung tinatawag nating ilaw. Sabi ko nga meron tayong tatlong ilaw ng tahanan, ulitin ko uli yun, yung tinatawag nating incandescent bulb, fluorescent lamp, at light emitting diode lamp o bulb, yung LED. So yun yung tatlo, At yan ay bahagi ng tinatawag nating electronics, semiconductor at conductor of current. Okay. Ngayon, ang i-content naman natin, pag-uusapan naman natin ngayon, ay ang tinatawag nating computer. Dito na tayo sa tinatawag nating computer technician. At meron akong dalawang computer, papakita ko sa inyo. Ang computer na ito, alam natin pag sinabing computer, pag-usapan natin yan, pagka nagkaroon na tayo ng tutorial sa content sa tinatawag nating computer. So, ang computer nating pag-uusapan ngayon ay ang tinatawag na computer desktop computer. Ito ay meron tinatawag na tower CPU, at meron itong hardware at software. Siyempre, ano nga ba yan? Hardware at software. So, pag-uusapan at ituturo ko sa inyo kung bakit, ano ba? Tagalog, Tagalog. Ang tinatawag nating computer. So, ipakikita ko sa inyo yung tinatawag nating problema. Hindi man ito problema, kundi ito yung nagiging kaya nga ay paano natin magagamit kung ang tinatawag nating computer ay hindi normal na nagpa-function o nakikita natin. Okay, so ngayon meron akong dalawang computer, dito sa aking computer shop, na mayroong tinatawag nating sabi nila ay paano linisin, o ano nga ba, pag-uusapan natin at ipakikita ko sa inyo hanggang sa katapos-tapusan hanggang sa magamit natin muli yung tinatawag na computer desktop. Okay, so ipakikita ko sa inyo yung actual, actual. Okay, ito yung ating mga electronics, hindi pa natin halos nakakalahating umpisang i-content, halos na andito pa lang ako sa electronics, pakita mo rito, andito pa lang ako dito sa resistor, hindi ko pa na bahagi itong capacitor, itong diode, transformer, transistor, at integrated circuit. At itong tester reading, meron tayo, pakita mo itong mga tester reading natin, itong diagram, may color coding, mayroong analog multi-tester, at saka meron tayong digital tester. So, meron akong isang bagong tinatawag nating tester. Ipo-content ko rin ito. Pakikita ko rin sa inyo ito kung paano nagagamit, paano gamitin ng tinatawag nating multi-tester digital na ito. Okay. So ngayon, ito nga, at ito yung nagiging problema. Hindi man ito problema, kundi kailangan talagang isolve natin itong tinatawag nating defective o para magamit natin muli itong computer. Okay. So ngayon, nandito yung aking mga computer, Okay. Ito yung isang PCA. Ito mo ito. So, lahat ito po ay active, Ibig sabihin ay gumagana, buo. PC7, buo din po ito, Naiikot itong mga tools ko, Ito ay may gulong,
Makita mamaya, pakikita ko sa inyo may gulong yan. Pwede nating i-move ho yan. Pwedeng movable yan. Ano? Yung mga tools box ko. Ano yung toolbox natin, yung ating mga gamit. Ito yung PC7. No? And then, pakita mo ngayon may yung PC5. Dahil yung PC6 so, ay binakanti ko muna. No? At ito ay aking gagawan pa. Talaga ito ay aking lalagyan pa ng computer. Kasi sa ngayon, napakahina ho ng computer shop. Akala lang natin At sa usapang computer shop, kung gaano katagal na itong ating computer shop, ay ito po 1999, 2001. Nag-umpisa ako. Ako pa lang ang isang computer shop, nag-iisang computer shop dito. Pero umabot po kami dito ng umabot po kami ng 20 hanggang 21 computer shop dito sa aming lugar. Kaya ngayon, nangawala. Alas ako na lang rin lang ang natitira. Okay, so sa pamamagitan ng ating pag-maintain ay na-maintain ko, naayos ko, no? Sapagkat tayo nga ay technician, ay naalagaan natin. Okay, so ngayon, ito yung tinatawag na PC5. Ito yung PC5 po. Ngayon, ipakikita ko po sa inyo ngayon kung ano ang tinatawag nating problema. Hindi man problema, sabi ko nga. Okay, so dito sa computer shop ko, nakita ninyo, lapit mo dito, ipakita mo yung power on delay. Yung power on delay, yan yung power on delay ko, Ito po, So, malaki hong tulong yan, sapagkat yan ang papaliwanag ko po sa inyo, ikukontent ko rin po yan, Mayroon yan tinatawag na delay in case po, yung sa panahon ng pagpa-fluctuate ng kuryente, itong power on delay na ito ay nagsha-shut down, Pagkatapos, bago ho siya mag-on, after 5 to 8 minutes po, para maprotektahan itong ating CPU. Yon, meron tayong power on delay. So, yan po ay nabibili din, at na-install din ng mas maganda ho yan, lalo na sa mga refrigerator. Tsaka yung sa may mga aircon, may wattage din po yan, may amperahe din yan. Kaya bago tayo bumili, kailangan ay may kaalaman tayo. Hindi tayo basta bibili kasi baka hindi compatible. Ano ba yung compatible sa Tagalog? Ibig sabihin, hindi po pwede. Kaya kailangan mayroon din tayong kaalaman sa pagbili ng mga materyales o gadget na ito, itong mga piyesang ito. Okay, ito po yung PC5. Pakita mo dito, kita ba itong buong ito? Bubuksan ko na ho yung ABR. ABR. Kita ba itong ABR? Ngayon, itong ABR, bakit ba, ito po yung meaning, may meaning, Ang ABR ay Automatic Voltage Regulator. Okay, ang bawat isang set ng tinatawag nating computer, ang tawag po dito ay desktop computer. So, alam natin, maraming, mamaya, pag-uusapan po natin, sir, may pagkakaiba ba ang tinatawag nating computer sa tinatawag nating house appliances? Meron po. May pagkakaiba. Ang pagdating naman sa mga pyesa, sa mga semiconductor, wala. Iisa po ang mga pyesa niyan. Okay. So, pag-uusapan po natin yan kung yung sinatawag nating pagkakaiba. Ano nga ba ang tawag ng appliances sa bahay, houses appliances, at saka sa computer? Okay. Alam natin, marami tayong uri o klase ng computer, Meron tinatawag tayong desktop computer. Ito na po yun. Meron tayong laptop computer. Meron tayong cellphone. Computer po yung cellphone, At yan po ay mga tinatawag na gadget. Yan ay gadget natin na ginagamit. Kasi ang usapang bahay, yung ginagamit na appliances sa bahay, pambahay lang yon. Pero pag sinasabing, ang pagkakaiba nito, ito pwedeng gumawa tayo sa isang opisina, isang negosyo,
mag-open ka na isang negosyo, kailangan may computer ka para ma-save mo lahat yung iyong mga tinatawag nating mga items na kung ikaw ay magbibenta ng mga produkto o kagaya ko, no? Nagiging isang technician ako, ano? Marami akong nakasave ng mga pangturo, ano? Kagaya nga kasi multi-course tayo, ano? Meron tayong electronic service technician, computer technician, ito na po yan, ano? Building wiring o practical electricity technician, ano? Welding technician, refrigeration air conditioning technician, driving and automotive mechanics, diesel mechanic, at saka yung tinatawag nating nung una yung tawag doon ay computer science. Yan po lahat nakasave sa aking laptop, sa aking desktop, ano, yung mga sabi nga yung mga simula panturo, ano, kaya sa tutorial, nandiyan po nakasave lahat yan. So nagagamit ko yan sa isang tinatawag nating pagtuturo. Ano, yun ang pagkakaiba. Hindi lang ang computer, hindi lang sa bahay ginagamit. Pwedeng gamitin natin sa mga negosyo, sa opisina, at na may mga dokumentong tayong itatago. Kaya nga dito may tinatawag na documents. Pag-uusapan natin yan. Sa computer science, kapag tinuturo ko yan para maintindihan nila, ano ba ibig sabihin ng document? Save mo siyang yung documents mo, isave sa document, sa drive C, yung mga picture mo, no? Yung iyong mga video, no? So, nakasave yan. Okay. Ito na ha. Ito po yung isang naging defective o problem nitong tinatawag nating PC5. Ano? Bubuksan ko yung ABR. Ano? Ang ABR ay Auto Voltage Regulator. No, meron po kasi kung napapanood na nagko-content din, no, nagko-tutorial din. Yung mga acronyms hindi sinasabi. Kagaya ng CPU, anong ibig sabihin ng CPU? Na? Desktop CPU, anong ibig sabihin yan? Mamaya, isasabihin ko yan sa inyo kung anong ibig sabihin. Okay, bubuksan ko na. Ito na po. Na? Ayan, nakita nyo, umilaw. So, ibig sabihin, dito na papasok yung tinatawag nating pagbabasa ng pagbibilang ng tinatawag nating voltahe. No? So, sa ABR lang ba nanggagaling muna ang takbo ng kuryente? Hindi po. Galing po yan dito, no? Sa power on delay. No? Yung power on delay na yon naka-connect po sa outlet ng AC current. Kaya kailangan marunong tayong magbasa. So ngayon, nasaan ba kaya ang problema? So ngayon, nakita natin yung LED. Ayun, LED, indicator ng ABR. So ibig sabihin, mayroon siyang tinatawag na current o kuryente na dumadalay. Na? Okay. Sa likod ng ABR, nakita natin, na doon yung mga connector. Pakita mo dito, Mi. No? Itong isang ito para sa monitor, at yung isa namang connector na yon, yung power cord na yon ay para sa CPU. Okay? So, ibig sabihin, mayroong dumadaloy na kuryente papunta sa CPU. Okay? Bubuksan ko na, nasa front panel, nasa unahan, itong tinatawag natin, yung switch, power switch ho ang tawag dito. Pagdating natin sa motherboard ng computer, meron po itong tinatawag na switch contact, na tinatawag na front panel connector. Ito po nasa front panel. Bubuksan ko na yung power, no? Yung power switch on ng CPU, no? Yung CPU sasabihin ko na kanina ABR. Ang CPU ay Central Processing Unit. Central Processing Unit. Ibig sabihin, kung itatagalog natin, ito po ang sinakasentro na nagpa-process ng lahat ng ating mga dokumento. Maging ang video, larawan, o mga iyong mga files, documents, yung mga data, dito po ang pinaka-importante. No? Tinatawag din itong tower CPU. Tower, no? Ibig sabihin ay kumpara natin sa tinatawag nating laptop, desktop, at sa cellphone. Okay, power and switch. Nakita nyo nagkaroon ng light indicator, kulay blue. Kita ba, Mi? Okay, ngayon, malalaman natin kung magdi-display. Na? Tingnan natin, walang lumalabas, walang display sa monitor, O, ayan po, So, dapat mayroon ng display. Para magkaroon ng display. O, yan ang problema,
Okay? So, wala, ano ha? Okay, ayan. Ngayon, ano ba yung, alin ba yung sinasabi kong display? Titingnan natin, baka ang power sa likod nitong tinatawag nating computer, itong monitor, eh, ano lang, may problema. So, wala talaga. Kahit na yung keyboard, dapat meron display. I-press mo yung numlock, dapat meron siyang light indicator. Kahit na yung mouse, meron. Na? Okay, so yan po ang tinatawag nating problema. Wala, So kahit na yung hard disk indicator, yung pagbabasa ng hard disk, wala eh, Ngayon, magbubukas tayo ng isang mayroong good condition ng isang computer. Meron ako ditong PC3. Okay, so itong PC3, ito na, nakikita ba me? Bubuksan ko na yung power. O yan po, nag-power, Kita ba me? Ano natin, I-check natin. Nakita ninyo, nag-display na yung tinatawag nating monitor. Okay. Ngayon, eto na, switch on ko, Kumpara natin doon sa tinatawag nating PC5, power switch on natin. Okay. Napansin nyo, tutok mo dito, bumukas na yung light indicator nung, ayan po, ayan, pakita mo yung display, ayan, nakita po nyo? Nakita po niyan, ayan, ito po, ito yung good, yung tinatawag nating nagpa-function na tinatawag nating desktop computer, ibig sabihin sa CPU niya, walang problema, ibig sabihin, running condition. Ibig sabihin, lahat tumatakbo sa Tagalog. Yung mga peripheral device, hardware parts, Ayan, andyan na tayo. Kapag computer technician ka, dapat meron ka malawak na kaalaman sa hardware at software. Anong pagkakaiba nito? Ito po, pagdating natin sa computer technician at sa computer science. Ngayon po may tawag computer information ang tawag Yung pong computer science, 4 years yun nung una, ang aming tinuturo. 4 years po yun. Pero ngayon, pinaiksino nila, computer. Tapos, mayroon pang sinasabi silang IT, yung information technology. Okay, so, yun po yung pagkakaiba ngayon. Napakadami na akong course na bago-bago kung anong kung ang naisipang ipangalan. Pero iisa po ang makinarya. Kahit pa yan ay computer science, kahit pa yan ay IT, kahit computer technician, ang makinarya niyan, computer pa rin. Hindi kagaya ng mga nasa farmers, yung mga magbubukid. Kasi pag makinarya, bago magtanim, ay iba yung makinarya pang-araro o pambungkal ng lupa, pandurog ng lupa. Iba rin yung paglalagay ng mga abono. Ibang makinarya yon, Pagdating sa agriculture. Iba rin yung pag-harvest, nung tinatawag nating palay. Yung mayroong mga harvester. Nung una kami, gapas lang. Kami sa Quezon, Tapos ipapaspas pa namin para malaga, sabi nga yung mapagpag yung bunga nung tinatawag nating palay. Pero dito, kahit na computer technician ka, computer information ka, iisang gamit mo ayan po nakita ninyo, ito yung buong, yung tinatawag na running condition, At yung lumalabas sa desktop, yan po ang tinatawag na software application, So, ibig sabihin, kapag ang isang computer ay gusto nating magamit, kailangan condition ang lahat, Condition ang hardware, condition ang software, ibig sabihin, magagamit lang natin ang isang computer kapag mayroong hardware and software na tumatakbo ang kondisyon. Ano nga ba yung ano yung pagkakaiba ng hardware at software? Malaki, So, ganito po yan. Pagkakaiba nung tinatawag nating hardware at software, para po yung isang sasakyan. Yung sasakyan, yung body ng sasakyan, gulong ng sasakyan, yun po ang hardware. Yung software naman,
no? Yun yung po yung tinatawag nating driver, na. At yung mga tinatawag na super application, no? Yun naman yung tinatawag nating ini-install natin, no? Papaliwanag ko po yan pagdating natin sa content natin ng computer science at saka computer technician. So kaya ho, itong kinukontent ko lang ho ngayon ay yung pamamaraan ng paglilinis. Sabi nila, pero kailangan nating sundan, ano? Ang problema daw nitong eto pa, condition po yan, close natin, and then close natin, ayan, Ang problema daw nitong PC5, ng aking computer, ano mo dito, wala pong ka-display, kundi ilaw lang, display, ang sabi nila, nako, memory yan, pero hindi po natin sabihin memory. So, ano ang kailangan natin dito? Ang tawag po dito, gagawin ko dito, ipo-pull out ko. Ang ibig sabihin ng pull out, ay i-disconnect ko lahat ng peripheral hardware parts. Tapos, sa loob ng Central Processing Unit o CPU, doon po tayo mag-iisa-isang linisin. Kung makukuha natin sa linis, so mas maganda. Pero kung makikita natin ito, ay kung may palitin na hardware parts like memory, yung tinatawag nating RAM. O yan po pag-usapan natin yan, yung RAM, yung random access memory, yung tinatawag nating laki o yung capacity. So, sa RAM, sabi nila, yung ibang mga nagtiteknisyan na talagang mga kapwa ko technician, memory lang yan, linis lang yan. Titingnan natin, papakita ko sa inyo kung paano paglilinis at papakita ko rin yung tinatawag na kapasidad ng mga peripheral device ng system ng Central Processing Unit na nasa loob. Ayun lang po, kita nyo, ayun lang, walang display. Wala kang nakitang display. Kita ba, Parang medyo malayo atang pero kita, ayan po, may ilaw ang ABR, may ilaw ang CPU, pero yung keyboard, wala, kahit na i-press ko yung numlock, wala. Ito lang ang nagkaroon ng light indicator, itong mouse. Kumpara natin dito, dito tutok mo dito sa keyboard, kita nyo function lahat, gumagana lahat, umiilaw ang mouse, may indicator, numlock, light indicator yung keyboard, ibig sabihin, reading gamitin, pwedeng gamitin, yan po isa po yan, at abangan nyo kung paano natin linisin hanggang mapatakbo natin o mapapunction natin yung lahat ng mga peripheral device dito. May isa pa po, yung PC2. Ayan, PC2, titingnan naman natin yan kung anong halos magkapareho doon sa PC5, Ayan, ito yung PC2. Kita ba dito naman, PC2 naman, Ayan, okay. So, sa content na ito, yung mga gustong maging computer technician, ako ho ay, ito na nga, ang isa sa pinakamagandang aking, nagpapasalamat ako kay Facebook, At, dahil sa kanya, na ibabahagi itong kaalamang ito, na ipararating. Okay, tingnan natin dito. Na ipararating natin sa mga gustong matuto. Ito po ay libre, Basta may Facebook account kayo. Yung gandahan ngayon, may Facebook Yun nga hindi nagkikita-kita mga magkaka-classmate ng mga una. Nako, nung makita sa Facebook, nako, ang tanda mo na pala. Nako, ang ganda mo pa. Hindi pa nagbabago. Ang galing ni Facebook. Nung una walang Facebook. Friendster ang gamit namin, nung panahon na yon. At saka wala hindi pa kami nagamit ng Windows, doon sa tinatawag nating software, yung operating. Pag binuksan mo yung computer sa monitor, puro puti, walang kulay, gagamit ka pa ng DOS, yung mga DOS command, yan, alam. Yung ibang technician ngayon, yung bagong technician, sir, hindi namin familiar yung DOS command,
Kami, inabot ho namin yun. Inabot namin yung pagta-type ng DOS command, hindi mo mariretrieve, hindi mo makukuha yung mga files. Kasi noong gagamit pa kami ng diskette, kung naalala pa, yung mga kasama ko, mga technician yan, mga Filipino technician, no? Mga kapwa po Filipino technician, kung naalaala pa niya yung diskette, no? Doon sa tinatawag nating CPU, pakita mo rito, meron yung slot ng diskette, may floppy, floppy diskette. Yung tinatawag na drive A at drive B. Ganon. Ang hard disk ay drive C, no? Yun po yung tinatawag nating drive name, sa loob ng CPU. Bakit tinawag, sir? Bakit tinawag na ang hard disk ay binabasa ni Windows ay drive C? Kasi ulitin ko na, yung mga kapwa ko technician dyan, mga dati pa. Ang drive A po nung una, kasi drive A, hanggang A to Z po yan. Kahit nagdagdag ka pa ng mga hard drive dyan, hard disk, kahit SSD, HSD, na hard disk, no? May drive name mo yan, nakikita ho yan dito. Mamaya, papakita ko ho doon mamaya sa inyo, doon sa naka-open nating CPU, Meron po yung tinatawag na drive name. Kaya ang drive name nung una, DOS command, may dala-dala kaming, wala na ano pa na ngayon ang nagiging parang diskette nung una ngayon ay yung USB. Yung tinatawag na storage device na yung sinasaksak natin sa likod ng USB port ng CPU. Ayun po yun. Dito po meron yung drive. Yan po may slot, nakita. So yan po yan may yan po ay drive A. Ito po yung 1 port kasi nung una 1/2. Ito po ngayon yung 1 port size. Kung doon sa mga unang technician ng computer, alam nila yun. Alam nila po yun. Yung mga DOS command, ngayon Windows na napakadali na So pagpasok mo, babasahin si Windows, ayun na. Nung una, puti. Pag-on mo ng computer, puro puti. At saka black. Yung text lang. I-save mo lang sa diskette yung mga file mo. Ililipat mo doon sa kabilang computer para ma-print out mo. Yan po ito po ito si PC to. Ang PC to at saka yung PC5 ko, halos magkapareho. Ang tinatawag nating problema o yung tinatawag nating defective. Okay, i-on ko na yung power o yung EBR. Ano nga yung EBR? Auto Voltage Regulator. Ano trabaho nito? Pagdating natin sa computer technician, sa electronics pa lang po ako sa tester reading pa lang ng AC/DC. Pero darating po tayo sa computer technician. Pagdating ng computer technician natin, ipapaliwanag ko, ano nga ba itong tungkulin nito? Ano bang trabaho nito sa isang set ng hardware parts na ito ng computer? Hardware nasa hardware po. So, yung PC5 at saka ito, ang ating suspect pa lang hindi ako nagsasabing yun lang. Yun, suspect lang. Kumbaga, yung ating pinagbibintangan pa lang, pero hindi pa yun ang talagang salarin. Okay, dito sa hardware parts natin. Okay? Buksan natin yung ABR. Ayan po Yung secure, yun po yung brand name nung tinatawag nating ABR, Auto Voltage Regulator. So ngayon po yung makabago ngayon, sabi nila high-tech na ngayon, sir, hindi nagamit ng ABR. So ako ay nagpo-protect pa lang. Pwede namang hindi daw kasi auto volts na ho ngayon ng mga power device natin. Ibig sabihin, pwede ho siyang mag-adjust. Pag sabing auto volts, adjust ng power. Pero yung ABR, auto voltage regulator. So ito ang trabaho nito. Kung ang pumapasok ay nag-reading to tayo nag-reading tayo ng voltahe. Nagbilang ho tayo ng voltahe. Kung pumapasok dito sa input ng tinatawag nating power input ng primary transformer nito ay 240 volts. Ang output po kita ba ako Kita ba? Kita ba yung aking pagmumukha na
na pinagtsatsagaan laang para may matuto, no? Kita ba habang ako'y nagpapaliwanag, importante daw, sabi, may napanood akong content creator, magla-live daw ako, na para daw hindi mapagkamala ni Meta na kinuha ko lang, hinakulang yung video, ano? Pero ito pong ginagawa ko, para sa akin, live na rin Kasi, sabi daw niya, para makita yung mukha mo. Habang nagpapaliwanag ka, para ikaw yun. Sabi niya, dapat ikaw yun. Sabi ni Meta, dapat ikaw yung nagli-lecture, ikaw yung nagsasalita. Kaya, kailangan papakita mo yung mukha ko. Dahil pagtiyagaan nyo na lang yung aking mukha, importante dito yung knowledge, yung karunungan. Okay, kaya nga sabi ko, salamat kay Facebook, na pararating nung una, wala Kailangan magpa-tutor ka muna para matuto ka. Magbasa ka lang manood ka lamang ng Facebook, manood ka lang ng YouTube. Pagkatapos may actual ka, ganun pala yun. Tapos na. So, pag palagi mong ginagamit, palagi mong pinapractice, mas madali mong matutunan. Ganun lang naman yun Hindi yung kailangan sabi nga sa trainee, kailangan laging trainee, kailangan practice. Hindi yung technician ako, o may gamit ako, wala ka naman practice, wala ka naman actual. Okay, eto na. So-switch on na natin din yung tinatawag nating CPC to. Eto po, may naka-indicator CPC to, eto po, pakita mo ito, yung umaanda, CPC 3, pakita mo At yun, CPC 5. Ikot mo yung ating camera. Yan, CPC 5, kita mo niya, wala pa, kahit anong display sa monitor, wala, kahit na i-press ko yung numlock ng keyboard, walang lumalabas na light indicator. So, ibig sabihin ay may problemang malaki sa loob ng system CPU nito. Kailangan po, pakikita ko sa inyo kung bakit, kung makikita ninyo, parang nandun na sa loob si Dracula. Makita natin doon, napakadami ng samut-saring mga nasa loob. Yan, PC5 Balik uli natin dito, sa PC to. Kasi ipa-power on ko na Ayan. Okay? Ayan, ito na Pa-power on ko na yung switch So, may indicator, lahat sila, may indicator, power indicator. So, i-switch natin, mayroon namang sign symbol na logo ng power, papaliwanag ko po lahat yan kapag nado na tayo sa computer technician. Electronics pa lang tayo, nasa parts pa lang tayo ng electronics Pero ano ba ang loob nito? Ano bang nasa loob nito? Papaliwanag ko sa inyo yan pagka inililinis ko na yan. Bibidyuhan ko rin yan, ikukontin ko yan. Electronics po ang laman nito, nasa loob nito. Puro mga semiconductor na doon, si resistor, si capacitor, si diode, si transformer, si transistor, at integrated circuit. Naandito yan, yung laman loob nito, yung naandito. Okay. Pipress ko na Pipress ko na. Tingnan natin, saan natin makikita ngayon yung light indicator nito? So, makita nyo, umiilaw. Ayun, nailan kulay green. Tingnan nyo yung display. Umiilaw, nagbi-blink si monitor. Pakita mo, nagbi-blink si monitor, di ba? Tapos, ito si mouse, may ilaw. May LED. Tapos, ito si keyboard, So, kagaya ni PC5, wala. Okay? So, wala. So, tuloy-tuloy na umiilaw, nagkulay green, Ano ang pagkakaiba ni PC5? Ang problema ni PC5 ni PC2. Halos pareho ang problema ni PC5 at saka ni PC2. Now, ang pagkakaiba lang nito, si monitor, nagbi-blink yung power. Nagbi-blink, may power. Ibig sabihin, si monitor, ito si monitor display. Monitor nga may power. Kasi nagbi-blink Ngayon, pupunta tayo, turo natin dito kay PC5.
Ikot mo kay PC5. Tingnan mo, walang ka-display, ang ilaw kay monitor. So, ibig sabihin, yun ang pagkakaiba ng dalawa. No? Yun lang ang pagkakaiba. Same din doon sa ilaw ng mouse. Pero wala din ng indicator o light indicator. Kahit inamlak ko dito, wala lang indicator ito. So, same sila. Ano? Ang pagkakaiba, walang power indicator si monitor. Same ang CPU, may indicator, pero hindi nagbabasa yung si hard disk kasi dapat nagbi-blink yan. No? Pag nagbi-blink yan, ibig sabihin si hard disk nagbabasa. Ibig sabihin nagre-red. Ganun, ano ba ang trabaho ni hard disk? Yan, iisa-isahin natin yan pagdating natin sa computer. Huwag yung bibitawan yan. At yan kung ikaw ay gustong matuto, hindi mo kailangan dito yung napakaraming certificate. Sabi nga nung iba, uy, graduate na ako. Isa na akong criminology. Uy, hindi pa. Kung ikaw ay nagpasa sa exam, board exam, mahaba pa. Mahaba pang tatahakin mo bago maging isang pulis. No? Kumbaga, criminology, exam lang yun, papel lang yun. Pero kailangan napakarami mong training. Ganito din sa technician. Kailangan mag-umpisa ka muna. No? So, pag nakapag-umpisa ka na, tuloy-tuloy na. Dito ang usapan po dito, uulit-ulit. Bakit si Sir, ulit-ulit lagi? Dito sa pagiging isang computer technician, sa pagiging isang technician, electrician, driver, mekaniko, karpintero, mason, lahat. Dito po ay kailangan yung 3K. At saka yung tinatawag nating M. No? Yung 3K, ano nga ba yun? Kaalaman, kasanayan, kakayahan. Yung tatlong yun. No? Yun ang tagline namin ng isang technician. Ano naman yung 3M? Kailangan sa 3M, matyaga. Yan matyaga. Marunong. Masipag. At marunong. No? So, yun yung kailangan natin para tayo mapagkatiwalaan. Ayan same ang problema. Pareho ang nakikita nating ito. Pero dito, hindi pwede tayo manghula, May sabi naku, madali lang yan. Dito nga ang sabi nga namin dito, may nagmarites. Uy, sabi din ganito. Ang kailangan dito, yung ebidensya. Memory lang yan. Linis lang ng memory yan. Ebidensya. So, gagawin natin yung lahat ng sinasabi nila, yung ebidensya, para malaman kung talagang yun ang totoo. Tandaan nyo po pagdating sa computer, madali lang to alam mo, sa course ko sa 8 hanggang 10 course ko, ang isa sa pinakamahirap lang, ang electronics. Pero pagdating sa computer, pagdating sa refrigerator air conditioning, madali na Electronics lang Kasi sa electronics, babaybayin mo yan ang voltahe, kagaya na itinuturo ko sa inyong pagbabasa ng tester, pagbibilang ng voltahe, pagbabasa ng pagkilala ng mga pyesa. Pero, ito subaybayan ninyo yung mga tutorial na at mga content ko. Pag binuksan natin yung lahat ng appliances, lahat ng electronic semiconductor na doon. Excuse me po. Okay? Okay, so ayan po alam natin, syempre, mahirap manghula, Hindi naman tayo manghula. Buti kung ito yung sinasabi, nausog lang. Pwede ba yun? Nausog lang. Lalawayan lang natin. Ayan, ayan. Okay na. Ay, hindi 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 ganyan. Dito ay pinag-uusapan una-una ay
yung iyong kaalaman. Ano? Yan. Yan napapasok ko yun. Oh, kasanayan. No? Sabi, kailangan sanay ka ho. Ano? Yun na, papaliwanag ko na yung 3K. Kaalaman. Kaalaman ka sa bawat device ng system nito, kagaya ng central processing unit nito, may kaalaman ka kung ano ang nasa loob nito. Pero isa lang ho ha, sabi ko nga sa inyo, ang mga nasa loob nito ay 6 na uri ng pyesa: resistor, capacitor, diode, transistor, transformer, at integrated circuit. Ano? Yun lang po yung kaalaman na dapat nating malaman na nandiyan sa loob na yan. Pero yun nga ho, iniisa-isa ko nga, sir, ano trabaho ng mga yan? Yun nga po, iisa-isahin ko. Para doon sa mga electronic semiconductor na yun, ay nabuo yung itatawag na napakahalaga, no? Sabi nga natin na napakagaling nga ng ating tao. Lahat ng mga dokumento natin, larawan natin mga kupas na itatago pa natin sa computer, no? Yun ang kaibahan ngayon ng computer na meron ka sa bahay. Na yun nga yung tatawag natin sa computer science, tinuturo ko yan. Na so kapag tayo ay nagtabi ng isang larawan, isang picture, no? Nakita natin doon sa ating photo album. Ay pagka kinain na ni Anay, di wala na. O, di ba? Kapag naka-save yan habang nandiyan si computer, itinatago niya na. O, tinatago niya yung lahat ng mga data, yung mga files. Yun ang kagandahan ng tayo ay merong isang computer. At hindi lamang yung akala nila, nasa computer shop ka na naman, naglalaro ka na naman. Ay, hindi po, sa kailangan pagdating na nasa computer ka, ay kaunting tanong-tanong kay Kuya Jun. Kuya Jun, yung mga bata, Kuya Jun, paano nga ba nakikita yung tinatawag nating mga dokumento, yung mga files, paano maitago, paano ma-save, unti-unti yun, Okay, so alam niyo na po yan ang computer, bagong matutunan, computer science, 4 na taon, Ang computer technician, pagka hindi ka talaga nakapag-aral, matagal-tagal din panahon. Okay? Ayan po walang display, ang monitor, unlike, kung kumpara natin doon sa PC to, ito po yan Kaya maganda ho yung content ko ngayon, na ipakita ko sa inyo. Meron hong problema, may dalawa tayong problema, si PC5, at may isang running condition, buo, sabi nila, na computer na si PC3. Ito si PC3. Ayan. So, kailangan kompletong may display. Pakita mo yung display sa monitor mo. Kapag nahawakan natin si mouse, nakikita natin yung tinatawag nating cursor. Ang tawag diyan, cursor, mouse. So, i-click natin, na kumpleto, mayroong headset, kumpleto yan, At kapag ka-condition ang isang computer, ito pagka itinuro ko na sa computer science o computer information, tawagin ngayon, o IT, information technology, Ito po, may mga ibig sabihin, Hindi yan may ibig sabihin yan. Ibig sabihin niyan, magpapasagi ako ng konti, sa pagtuturo ng computer, Ito pong dito, icon desktop. Yan po, display lang. Pero yun po yung mga application yan, nakatago po doon sa loob ng hard disk. Kapag dinouble-click natin, ibig sabihin, kumbaga sa pinto, bubuksan mo. Kapag nabuksan mo, makikita mo yung display. Okay. Ayan So, hindi ko pa nailabas sa icons yung mga office application. Importante yung office application, Yun muna yun talagang pinaka-importante, sa opisina, makapag-type tayo ng dokumento, Word, Excel, PowerPoint, o may sinasabi pang mga SAP application, Meron pang tinatawag nating office management, marami, Mga application po yan, Kapag may ang computer natin ay running condition, pwede nating installan ng lahat ng application, software yun. Tandaan, ang isang computer, magagamit lang natin kapag kondisyon ang hardware at mayroong
software na naka-install. Ano? So, itong PC3, kondisyon lahat. No? Magagamit natin sa games, sa paggawa ng mga dokumento, pag-save ng mga application, at ang isang importante ngayon, nung una, wala nung kami, nag-re-register kami sa LTO, personal kaming napunta doon para mag-exam, or may mga impormasyon. Ngayon po, may LTO portal na. Makikita mo na lahat ng data mo kung ang lisensya mo ay fake o hindi. Dito po sa aking computer shop, pwede po kayong magrehistro sa LTO portal. Tuturuan ko po kayo. Tuturuan ko po kayo. Kasi may website ang LTO portal. Kaya nga sabi ko nga ako, kare-renew ko lang ng 10 years validity ng aking driver license. Ay ako po ay dito na nag-exam sa aking computer. Yung examination ng LTO. Requirements po yan lumang ID ng iyong driver license. Yan pagkatapos yung exam po, pagkatapos medical. Sa medical lang ako nagkaroon ng problema. Na-high blood ako. Nakailang take ako, pero bumalik naman, normal naman. Pero ito doon sa mga gustong mag-update ng kanilang RTO license, dito po sa computer shop. Pwede naman po yan sa sariling cellphone nyo. Pwede kayo mag-upload yan ng LTO portal. Pero kung doon sa mga hindi pa familiar, ayan, pwede po kayo dito mag-rent ng computer, pagkatapos tawagin nyo si Kuya John. Kuya John, pwede ba akong magpaturo kung paano makapasok sa LTO portal? Kasi magre-renew ako ng driver license, kailangan ng examination. May exam na po yan. Nalabas po yan kung ilang porsyento. Kung pamilya sa yung mga exam. Dito po, yung iba kasi, nung ako may mag-renew nung nakaraang linggo, may nakasama ako na mga tricycle driver, kapwa ko tricycle driver, kapwa ko driver ng jeep, ay hindi alam ho yung pag-exam ng LTO portal. Kaya ang nangyayari, sila na po yung nagbabayad sa LTO. Ako hindi po nagbayad kasi may sarili naman akong Kaya lang sa LTO, medyo babayad ka pa. Ay, yung pinakamahina ho, 300, 400 Kaya ako, pagka-exam ko, lumabas yung 88% ko na exam, ipina-print out ko, yun ho ang requirements. So, medical ako, after medical, tapos na. Yun nga lang sa medical ako nagka-problema dahil tumaas yung blood pressure ko. Pero yan yan po ang kagandahan ngayon, Pero kailangan meron online internet tayo, Kagandahan ngayon At sabi ko nga kagandahan ni Facebook ngayon na ibibigay o na ibabahagi, napakarami ang Facebook ngayon. Ultimo elementary grades, marunong na mag-Facebook. Kaya si Facebook maraming natutulungan at maraming na-save din. May mga marites din sa Facebook na rin natin. Okay po ito pagdating po natin ng computer science, computer technician, isa-isahin ko na pong ituturo sa inyo yan, simula sa hardware, ito ang computer natin, sa usapang computer, sir, ito bang computer ay maiko-considera nating house appliances? Opo, pwede. Pero may pagkakaiba po yan sa dalawa. Kasi ang tawag po namin dyan, computer gadget. Computer gadget. Ang computer gadget po kasi, itong kagandahan, kasi ang cellphone ng unang gamit namin, keypad lang keypad lang. Ngayon, ginawa na rin nilang mayroon ng memory, may RAM na rin po, may color na rin, at napapanooran na rin ang video, at naisisave na rin ang cellphone. So, same, pareho ang trabaho. Si desktop, computer, at saka si cellphone. Pareho. Nakakapag-picture, tapos itatago, isave mo nga yung picture ko doon para mayroon ako namang remembrance, pag uwi ko sa Mindoro, magbibideo ako, tapos isisave ko para may remembrance naman ako. Yan, kagandahan yun ngayon Yun yung gadget. Gadget po ngayon yan. Ang tawag yan. Hindi lang sa bahay. Mga houses ang bahay. May pagkakaiba ho yan,
Ang mga household appliances ay ito ho, papaliwanag ko ha, ang pagkakaiba. Ang appliances ng bahay ay ang radyo. Radio, yan ang una. Television. No? Hindi po kasi yan masyadong exposed na nagagamit, hindi kagaya nitong mga gadget ng cellphone at computer. Refrigerator, air conditioning, electric fan. Pero ngayon, may mga electric fan ng direct current na pwedeng bitbitin ha. Mayroon ka rin lang na gagawing power supply, pwede mo nang bitbitin yung yung direct current, yung 12 volts. Kukontent ko po yan at subukan ko rin makabili ho ng motor. At ang gagamitin natin ay yung kagaya nitong electric fan. Pakita mo, may 12 volts na ganito. Itong electric fan na ito. Ito, sa baba. Kita ba? Itong nababa. Yan. May 12 volts po niyan na pwede nating bitbitin sa kung saan man pwede natin. Basta meron tayong power supply na 12 volts. Kukontent ko rin po yan, ha? At ayun ay, kaya ang problema lang po namin dito, kasi meron kaming maliit na tindahan at ito nga computer shop, ay yung oras, yung oras, kaya ako ganito, nagagawa ako ng content gabi, nagmamadaling umaga na, gabi na, kasi sa araw ho, marami kaming may kaunting tindahan, may mga bumibili, gumagawa kami ng ice water, gumagawa kami ng yelo, naisisingit na rin ho namin, yung aming paggawa ng content na ito. Okay, so yan po naipakita ko na sa inyo, at ito ay kagaya na sabi ko nga, ang isang computer, ipakita mo itong PC3 nung nagtatakbo, may condition, running condition. Kasi dito ko pwedeng maipaliwanag yung lahat na pwedeng magamit ang isang computer. Ulitin ko, ang computer natin ay magagamit lamang natin kapag condition ang lahat ng ito. Condition ang hardware. Ito po ipapaliwanag ko sa inyo kung anong trabaho ni keyboard at saka ni mouse. Kapag dating natin sa computer technician at computer science. Sir, may mga number, ano gamitin, si mouse po at saka si keyboard, iisa ho ang trabaho. Kasi ito ho, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ito po si mouse, ay pwede po si keyboard at saka si mouse, ay pwede pong pareho ang trabaho, pinadali lang si mouse, shortcut, kasi makita niyo si mouse, makikita ba ito may yung gumagalaw? Ayan. Itong mouse, gagalawin ko, yung cursor, ayan, nakikita sa video? Pinalaki ko. Ayan, nakikita niya? May right click, ayun, lalabas ang right click, and then, ito naman, refresh, nakita niya? Dito kay keyboard, pauna ko na, yung iba ho, hindi alam to, Nasaan ho si right click dito? Ito ho si right click, Pakita mo dito, i-zoom mo ito. Yan. Nakita nyo, kapag pineres nyo ito, lalabas ho, doon sa gilid, i-skip natin, alisin natin, ayan. Ito ho, si mouse, right click natin, ayun, Kung ano ho yung lumabas kay mouse sa right click, pag pineres mo itong right click dito, yung iba ho, hindi alam to Kaya pwede nating magamit ang computer natin, dahil may mouse. Ngayon, pagdating kay laptop, naka-built-in na rin doon yung tinatawag nating mouse. Yan skip natin yan, wala na. Titok mo doon right click dito kay mouse, ayan right click, nakita ba? Lumabas. Skip natin, dito naman kay keyboard, right click natin, doon lalabas ho sa gilid. Yan doon meron doon tinatawag name, sort by, refresh, view, skip natin. Pag nag-right click tayo dito, din, view, sort, refresh. Diba? So, halos na andito, same lang, ito shortcut lang para gamitin. Itinuturo ko po yan sa Kumusay. Para mapadali. Alam niyo ho yung mga, siyempre, mas magaganda ang teknolohiya ng mga Hapon. Ang mga Hapon hindi na nagbabase sa mouse
Kaya sila ang binabasa nila yung keyboard eh. Saan ba yung right click ng keyboard? Escape. Ito po yung right click ng keyboard ha. Ito. Ito yan. Marami kayong matututunan dito sa content kong ito. Ayan. I-press natin, lalabas po yun. Nakita mo? Ayan. Escape natin. Ayan. Ito po yan. Okay. Ito po. Right click. Tingnan mo ha. Right click, tapos view. Nakita mo? May extension na siya doon. Yan po pagdating sa Kumsay, meron po akong ipapaliwanag dyan kung bakit nagkakaroon ng gano'n. Sa view, pinakikita yung large icons, small icons, at medium icons. Escape po. Wala po. Escape po, nawala. Ngayon, pagdating dito, right click, then gamitin natin yung arrow. Nakita yung arrow? Down, arrow. Ayun. Arrow down. Yun din yung lumabas eh, oh. So, ibig sabihin, pwedeng gamitin ng walang mouse. Pwede nating ma-shutdown ng walang mouse. No? Kasi yung iba, sir, Kuya John, wala eh, hindi nagana yung mouse eh. Ang gagawin ninyo, pag hindi ho nagpapangsyon yung mouse, ang gagawin niyo, papatayin niyo na rito kasi sa IBR. Bawal yun ha, bawal. Gamitin po natin ito. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano i-shutdown ito nang gamit natin ito. Ngayon, may shortcut po yun kung paano i-shutdown. Ang combination po ng Alt, at saka ng 4. Lalabas doon. So, lahat ang tawag dyan ay keyboard shortcut. Keyboard shortcut. Introduction lang po yan ng Kumsay. Kapag ay tayo nasa Kumsay na. At saka yung pong mga makakapanood na malapit lang dito sa akin sa Series 3, gusto nyo magpa-tutor sa akin, inquire lang po kayo kay Ate Bel o kaya sa akin. Gusto nyo matuto ng electronics, gusto nyo matuto ng computer technician, so gusto nyo matuto. Kasi minsan yung iba, gusto ko matuto eh. Mayroon pa ang diploma. Huwag mo lang hanapin si diploma. Kasi si diploma, hindi nakaka-repair yun ng computer. Meron ng tagtag ng diploma nakasabit eh. Pagdating sa tester, hindi makabasa ng tester eh. Importante po yung K. Mayroong kaalaman, kasanayan, at kakayahan. Yan po yun. Siyempre, sasamahan mo ng masipag, matyaga. Yan ang matagumpay na ating makakamit. Okay? So, yun po. Introduction lang yan, yan, Balik tayo kay PC2. Ngayon, si PC2 po, ang atin unang ipo-pull out. Isusunod natin, hindi pwedeng pagsasabay, kasi may words, aalsin ko yung words na yun, eh. Pakita mo sa akin, eh. Dalawa yung ating may problema. Sasabihin Sir Jun, Junior, pwede mo mong pagsabayin yung PC5 at saka yung PC2 sa paglilinis? Ay, hindi po pwede pagsabayin yun. Pagsunurin, pwede, pwede nating, kaya si PC2, ang una nating lilinisin, ipo-pull out, Okay, ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano ang pagpo-pull out. At ipakikita ko na rin sa inyo maya-maya yung loob ng CPU kung gaano nakalinis, Nandun na nga ako si Dracula ata. Nandun na may mga gagamboy na ata sa loob nun, Sapagkat kung mapapansin nyo, pakita mo ang ating gilid ng CPU. Pakita mo dito, ilapit mo. Bukas po Kita ba? Kita ba, Ito. Bukas eh. Kita mo? Bukas na bukas. Open na open. Kaya pwedeng makapasok ang Ayan, mamaya ipakikita ko sa inyo, Okay? Kung paano yung pagpo-pull out. Ayan Ayan, yung loob niyan. Ngayon, dito na tayo ngayon. About tungkol sa pagpo-pull out. Okay. So, siyempre, na kay CPU ang problema. Kasi,
hindi nagpa-process. Hindi kagaya ng right click ko si PC3, nag-process siya eh. View, short, view, nakalagay doon. Eh ito, wala eh. Wala kahit na anumang display sa keyboard, sa display, wala eh. Paano natin ipaprocess to? Paano natin magagamit ito? Si CPU ay hindi nagpa-process ng mga application, yung mga software, no? Okay. Tandaan nyo ha, bago natin magamit po ang computer o desktop computer ay mayroong dalawang kapangailangan tayo. Kailangan ho, kondisyon ng hardware, simula sa keyboard, mouse, CPU, ABR, na central processing unit at monitor. Na sa monitor makikita natin kung may naka-install na software. Kasi dito nakikita natin pag on natin ng power switch, so nakita natin yung Windows, parang bintana. Kaya nga tawag doon Windows eh. Pag nakumpleto niyo ho yung pagtuturo ko ng kumsay, malalaman niyo kung paano siya nanggaling itong si Windows at paano nagkaroon ng Windows, paano nagamit ang Windows. Na malalaman ninyo ho yan. So, ini-install po yan. Ang tawag dyan ay software, ha? Ang tinatawag dyan Windows ay operating system. Yan. OS. Kailangan may hardware at mayroong OS. Software. Yun ang una muna ho. Parang kumbaga, pag nag-construct ka ng isang building, no? Sabihin natin market, palengke. Pag nag-construct ka ho doon, kailangan ho ay meron munang tinatawag na operating system. Para ho yung hard disk natin, kailangan ho ay may tinatawag pong reformat dyan bago ho malagyan ho yan ng operating system. Ibig sabihin, yung tinatawag na format, partition po yun. Pinaparti-partition yan, yung hard disk para napupunta dito ay damitan, no? Dito ay isdaan, dito karnihan, tuyuan, or bilihan ng mga damit. No? So, yung tinatawag na partition ang hard disk. Pinapartition nila yon para, kumbaga, reformat. Reformat. So, pupormat mo natin bago lagyan ng operating system. Ang isang kondisyon na gagamit ng computer ay kinakailangan mayroong hardware at mayroong OS o software. Yun muna po yun. Tsaka lalagyan, pagdating ng may OS, lalagyan na ho ng application, no? Para magamit, kagaya ng Office application, paano matatype natin doon, maisisave natin yung ating mga data, yung ating mga dokumento, yung mga files, tapos yung ating mga picture, yung mga video. Kailangan meron tayong Office application, no? Yun yung tinatawag na software pa rin po yun. Pero wala no? Sa hardware, may problema. Hardware pa lang, may problema na eh. So, hindi natin magagamit ito. Hindi kondisyon. Okay. So, ngayon, ito po ha. Itong kabilin-bilin na ng lola o ng isang technician. Pero, bihira ito no? Bihira po ito sa isang technician na tinuturo. Dito po, kahit po yan ay alam natin, sir, pwede naman patay na dito sa ABR eh. Wag po. Kasi si hard disk, nagtutuloy-tuloy ho yan ng pagtatrabaho. Pag pinatay mo, biglang tigil, mapoproblema ho. May plate ho yan yung ating hard disk. Kaya ito po ha, kapag ho ang inyong computer desktop ay hindi na nag-display, wag nyo hong papatayin sa ABR. Wag. No? Kung may display ho ang ilaw, no? Ito po yan ha. May display ang ilaw, may display ang monitor. So, wag niyo pong papatayin doon ha, sa ABR. Ano ba ABR? Auto Voltage Regulator. Dito niyo po papatayin sa switch ng CPU. Dito niyo papatayin. Kasi ito may front panel na nagkukontak doon sa loob ng motherboard na sino-switch off. Papaano, sir? Papaano? Okay. Ganito po, ipe-press po ninyo ng matagal. Naka-press, ibig sabihin, ipupush nyo ng matagal. Matagal po hanggang sa mawala yung ilaw. Ulitin ko.
matagal hanggang sa mawala. Gagawin ko na ha. Gagawin ko na at ating papakita yung loob. O, ipipress ko na. Ito na po ha. Nakikita ba mi? Itong daliri ko, yung dulo ng daliri ko. Ha? Okay, ipipress ko na ha ng matagal. Tutukan nyo ho yung ilaw ha. Ano sa isang hintuturo ko. Yun, nakita nyo namatay? O, yan po, patay na ho yung tinatawag na, ibig sabihin ho, shut down na po, off na po. Huwag niyong papatayin dito ha. O, yan ho, wala na. Ano ha? Ayun, safe na ho yung lahat ng peripheral device na nasa loob. Bihira rin pong nakikita ko dun sa mga video, ano? Wala, pinapatay nila dito. Okay lang yon, pero hindi po, ano? Kasi may power ho yan eh. May power. Kailangan nasa tamang kondisyon yung power. O, saka ho natin papatayin sa ABR. Okay. O, i-off natin yung ABR. Okay, so, wala na dumadaloy na kuryente. So, tayo po, may pagkakataon, umalaya na nating maipupull out itong CPU. Ngayon, eto na po ha. O, ianin ko po sa likod ha. Ngayon, ikot mo yung camera mi. Tiga. Push mo. Ayan po ha, nagsuot na ako ng headlight, no? Para makita natin yung pagdi-disconnect ko ng mga peripheral device na nakakonect sa central processing unit ng ating desktop computer. No, buo ko pong sinasabi ha, kasi yung iba po, di-disconnect natin yan sa CPU. Pagkatapos tanggalin natin siya, hindi ho ha, kinukumpleto ko po ha, i-disconnect natin ang mga peripheral, ano ba yung mga peripheral device na external na hardware ng isang computer. Nadyan po ang keyboard, nadyan po ang mouse, monitor, data, headset, power supply, na? Power supply, ayan po yan ha. Alin-alin yan dyan, sir? Alin-alin dyan? Okay na, bubuksan ko na yung headlight ko, ano? Okay. Ayan. Nakikita ba? Okay. Kita ba? O yan, kitang-kita ha. O, ang unang i-disconnect natin, siyempre, yung sa power. Para ma-cut off na yung power, ha? Hugutin lang po natin yan. Ang paghugot po niyan, hindi ginaganon, ha? Kita ba, me? Yun. Ang hugot niyan, so, gagalaw nyo sa pakanan, tapos pakaliwa hanggang sa mahugot. Ano? Pakaliwa, pakanan, pakaliwa. Ayan, nakita nyo na? Okay. Pagkatapos, ito po yung sa monitor. Ano? VGA connection po ang tawag dito. Video Graphic Array. Binibigyan ko po ng acronyms, yung mga dapat malaman na isang technician. May sabi, ay, VGA. Ano bang meaning ng VGA? Nakikita ba ako? O yan, VGA connector po ito. Ito po ay galing o nakakonekta sa monitor display. Yan na. O yan, ito po may lock ha. May lock po yan. So, kita nyo? Pagkatapos, isusunod na natin yung ibang peripheral device. So, makita natin, sa keyboard may dalawang puti. Dalawang puti. Ito yung sa keyboard. Yan. Ang tawag po dyan ay connector. Tatanggalin natin yung USB connector ha. USB. So, disconnect po natin. Nakita nyo, dinidisconnect ko. Nakita ba may? Yan. Okay. Yan sa keyboard and mouse. Yan na. Na-disconnect na natin. Yan na. Ano lang natitira? Ang natitira po ay doon sa tinatawag nating LAN, Local Area Network, para sa internet. Disconnect ko po ha. So, ayan ayan, sa internet. Itong hawak ko ha, nakikita ba may? Sa internet po yan. Ang tawag niyan ay LAN cable. Ito po yung RJ45. Pagdating natin ng computer technician, ituturo ko lahat po yan, pati pagkikrimp, twist, yung pagtatalop, Okay, ito po, yan na, natanggal ko na, susunod na natitira naman,
ay ang para sa headset. Ano? Ito para dito, ano? Ito. Sa headset, ano? Mayroong speaker at saka may mic. Na, mic is saka speaker. Na, sir, alin dito ang sa speaker at saka headset? Sir, may color coding. May nakita tayong kulay pink. Yan po ang sa microphone. Dito sa mic, itong kulay pink. Ang natitira natin kulay green, may kulay green dyan, ay para sa headset speaker. Okay, tapos na, ano? Tapos na po. Ngayon, ang gagawin natin, ipo-pull out na natin. Pakita mo ito, me. O, ayan na, malaya na yan. Ayan po ang likod niyan, ha? Nakita nyo, ang likod. No? Yan, pagdating ho natin sa computer, sir, ano mga ibig sabihin ng mga connector? Ano? May mga connector po dito sa likod ng central processing unit. Ayan po, ha? Yung kulay pink, microphone, yung kulay green sa headset. Na, USB, mayroong 6 na USB port. No, dyan. Tapos may LAN. Tapos po may VGA connector po galing sa monitor. At di syempre may power supply. Ngayon, ayan, okay na po, ano? Okay. Ihaharap ko na sa inyo, ano? Ito na, ihaharap ko na ang loob ng ating computer, ng ating central processing unit. Nakikita ba kung gaano kadumi? Ha? O, ayan ho, ha, papakita ko sa inyo. Yan po ang ating yan, ang ating lilinisin, ano? Nako. O, ayan. Mayroon pong mga tanong, sir. Kailan ba dapat linisin ang central processing unit o CPU ng isang desktop computer? Ayan po, ito hanggang sa tumigil na, ay taon na po ha, taon namin ito. Taon ko pa itong bago linisin. Ngayon, yung nakikita ninyo dyan, iisa-isahin ko pong i-pull out yan, i-content ko po yan, at ipapaliwanag ko sa inyo kung anong mga trabaho niyan. Hanggang sa muling mapatakbo natin, o muling mapapunction natin ito. Ito ang una muna. Ang isusunod natin, PC2 ha, PC2. Isusunod natin yung PC5. Ayun, doon may tutok me. Dito mo. Dito mo sa PC5. O, ayan. Yun din ang isang problema. Ano? Okay. O, ayan. I-push mo. Ito tayo kay PC3. Sir, bakit walang display? Si monitor hindi na display. So, nagre-reso si monitor, ha? Pero condition po yan, ha? O, paano natin mapakita ang display? Pakita mo yung display dito. Paano? Ayan. Gagalawin lang po ninyo yung mouse, ha? Para yung display bumalik. Kasi si monitor nag-auto-display. Auto-display, ha? Ibig sabihin, nagpapahinga yung power. Pagka ganyan, hindi ginagamit, nagpapahinga, nakakatipid sa kuryente. Walang display. Okay, ngayon, gagalawin natin, pakita mo dito sa aking sa keyboard. Kita ba? Ito. Hindi ka pa. Number 2. Ito. Gagalawin natin yung mouse para makita yung display. Ayun, ginalaw ko na. Nagalaw ko. Ayan, lumabas na yung display. Sir, paano nangyayari yun? Kapag ang computer po natin, may setting po yan. Para ho yung sa cellphone din, ha? May setting po yan. Nag-auto display. Ang tawag dyan, auto display. May 5 minutes, 10 minutes, hindi mo nagagamit. So, mag-auto display ho yung ating monitor. Okay? Ngayon, ano nang gagawin natin dito? So, tuturo ko naman po, sabi ko kanina, wag ninyong papatayin dito sa tinatawag nating EBR. Wag na wag, lalo na pagka ganyang kondisyon. Kasi minsan yung nagmamadali kayo, dapat ho ang tawag doon ay properly shut down.
Pag sinabing properly shut down, dapat ho, wala anumang nakalabas na mga application dito sa tinatawag nating display. Ano yung application? Punta po tayo sa Google. No. Ayun, mag-open ako ng Google sa internet. Ngayon, doon sa Google na, doon ho yung tinatawag nating YouTube. No? Bukas ba internet mo? Bukas yung internet? Push mo. Ayan po ha. So, kagaya ng sabi ko, huwag niyong papatayin dito ha, sa ABR. Sa auto voltage regulator, huwag po dyan. At lalong higit, huwag niyong papatayin dito sa CPU. No, Central Processing Unit. Yung switch dito, hindi pinapatay ho yan dyan. Pinapatay lang yan kung walang display, kagaya kanina. Walang display yung 2, walang display yung 5. Pero kung may display po, kasi mayroong properly shutdown. Properly shutdown. Ano ibig sabihin ng properly shutdown? Ang properly shutdown no, ay kapag mayroong open tayong isang application, pagbukas po ako ng internet, naka-Google. Pagbukas po ako kay Google, nandun ho si YouTube. No? Ngayon, ayan Okay. O yan. Yan o, kapag may open na ganyan na application at pinatay ninyo doon sa ABR, voltage regulator, o kaya dito sa CPU, hindi po yan properly shutdown. Hindi magkakaroon ng properly kasi may open application ka. Kailangan mo po yun ay i-close. Ayan. May X naman yun eh. Alam niyo na yan. CQ o yung mga technician, hindi na kailangan, ayan. Close na po yan. So pagdating ho sa tinatawag nating taskbar, wala na ho siyang open. Kailangan titingnan nyo may nakabukas yung application. Kasi minsan taskbar, kaya nga multitask, ibig sabihin, pwede mong itago sa taskbar yung isang application na ginagamit mo. Yun ang kagandahan ho nito. Noong una kasi sa DOS, wala yun. Noong una yung Windows din noong una, maraming klase ng Windows hanggang sa naging update. So yung update po yung upgrade natin ay ating iisa-isahin yan. So bago mag-upgrade, kailangan malaman nyo muna yung umpisa. Kumbaga, sa pag-aaral, mag-grade 1 ka muna bago ka makatapos ng high school. Sa isang computer technician, kailangan mag-grade 1 ka muna. Ano yung mga grade 1? So, yun muna po sa tawag nilang basic. Hanggang sa dumating yung actual. Tayo po baliktad ngayon yung pagko-content natin. Ang ginagawa ko sa tutorial, tuturo ko muna po isa-isa yung mga peripheral device ng CPU bago i-assemble. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon, i-disassemble natin kasi mayroong hindi running condition. So, i-disassemble natin yon at muli natin i-assemble para mag-running condition uli. Si PC2 at saka si PC5. Susubaybayan niyo po yan, ibibideo ko yan lahat hanggang sa paglilinis. At mamaya ipakikita ko sa inyo yung mga kagamitang panglinis. Panglinis, Okay, ito Ayan paano, sir? Pwede nating i-shutdown. Ito yon. Nakikita ba? Patutok mo. Number 2 mo kung kinakailangan. Nakita mo si mouse cursor. Ayan, si mouse. Ayan. Pagdating dito, sa gilid nito, may sign symbol ng tinatawag na ating Windows. Click mo siya doon. Ayan po. Ayan. Click. So, mayroon doon tinatawag na power symbol. Click mo dito. And then, click mo. Lalabas yung shutdown. Ayan, kita mo lalabas na. Yan yung kalamitang ginagamit ng ibang Pero ang ituturo ko po kayo sa inyo ngayon para matutunan ninyo. Pwede bang i-shutdown natin na hindi natin ginagamit si mouse? Ituturo ko po sa inyo ngayon. Escape natin. Sa keyboard may escape, escape. Sa keyboard may escape. Pag may open application, escape lang kung katapat niyan. Ngayon, nakita natin, malalaman din natin kapag may application na nakabukas. Sa keyboard, pakita mo mayroong alt. Alt. Ang ibig sabihin ng alt pag sa computer science, meron yung meron yung acronyms po yan. Alternative, ibig sabihin niya, alternatibo.
At mayroong F. Ang ibig sabihin po ng F, function. Function 1 hanggang function 12. Na? Okay. Ngayon, kapag ka isa-shutdown natin, isa-shutdown natin. Okay. Combination, ipipress natin si Alt. Nakatuon lang ako kay Alt. Tapos, i-press natin si F4. May lalabas po sa screen. Nakita niyo lumabas? Ayan, no? Ha? O, i-escape ko uli. Ha? Alt, F4, ayan po. So, mayroon kang pipiliin. Sabi dito, English ay, what do you, nakalagay doon, no? What do you want the computer to do? Shutdown, restart. Ito po, ha? Shutdown. Ito yun. Ang pipiliin nyo po, up and down lang yan, ha? Up and down. Ayan, pinili ito, up and down keyboard, ha? Ang pipiliin nyo po yung shutdown, ha? Huwag po yung sleep. Ha? Shutdown. Nakikita ba, may? O, ulitin ko, ha? Escape. Huwag niyong papatayin, ho, sa ABR, ha? Kung sira ang mouse. Meron problema. Sira ang mouse, hindi na ma-shutdown. Paano? Ito nga po, ha? Ito. Alt F4. Alt F4. Tutok mo dito, may lalabas sa display. Alt F4. Ayun, Windows 10. Doon ay makikita ninyo dito. Tatanungin ka. Ha? Tatanungin ka niya eh. Sinabi, what do you want the computer to do? O piliin mo yung shutdown, ha? Shutdown. Kaya makita niyo yung shutdown. Sasabihin sa iyo, okay, cancel, o escape. Na. So, kung sa-shutdown mo, press mo na yung okay. Ang tawag mo sa okay, ang pipress mo, enter. Ha? Enter. Yan ang ipipress mo. O, ulitin ko, ha? Alt, F4, tatanungin ka ni Windows, kung ito ba'y sigurado ka, yung sinasabi sa iyo, sa Tagalog, what do you want? Yung sinasabi, what do you want the computer to do? English, ano? Ha? O, sige, isa-shutdown ko eh. Kasi, matutulog na ako, magpapahinga ako, hindi ko nagagamitin. Di, impress mo na yung okay. Ngayon, Pido, may option ka pa. Kaya ka tinatanong, kasi si computer, lagi ka nang tanong. Kaya hindi ka pwedeng sabihin na masisira mo si computer eh. Basta marunong ka lang magbasa, sasabihin sa iyo, tatanungin ka. Ay, hindi pala. Meron pala akong gagamitin ko pa pala. Press mo yung escape. Na? O, yan. No? Pwede rin tayo mag-shutdown dito sa right-click. Pero ito yung pinakamalapit. Na? Pagdating ho natin ng computer science, tuturo ko naman sa inyo paggamit nitong right-click sa shutdown. Right-click sa shutdown. Mahaba ho ito eh. Ha? Dito lang tayo sa pinakamadali. Alt, F4. Sabi, do you want to do the computer, do you want the computer to do? Oh, yes. Kasi isa-shutdown ko na. O, pipress ko na, ha. Isa-shutdown ko na, ha. Pa-shutdown ko na. Enter. Hintayin nyo lang, ho. Ayan na. Na-shutdown na. Okay? So, hindi na natin nagamit si mouse. Kasi sira. Kasi mag-react tayo eh. Naku, nasira si mouse. Paano kaya ma-shutdown? Okay? O, yan po, ha. O, yan. Pagkatapos, wala na ho yan. Ang power na lang na yan ay nado na hanggang dun sa ABR. Ano, pakita mo dito, hanggang dito na yung power. Ha? And then, patay natin yung power. Okay. O, tapos na yon si 2 at si 4. Tayo naman dito ngayon kay 5. Na, ganun din po, ha. Wala naman tayong Alt F4 kasi wala tayong display na, kasi ko na nga ito, ha. Wala naman tayong display, kaya ang gagawin natin, ipe-press na po natin si power switch dito ng matagal. Na, ipe-press natin ito hanggang mawala yung tinatawag nating indicator ng ilaw. Ipe-press natin ito. Wag ho ito, ha. Wag ho dito, ha. O, yan. Ipe-press ho natin ng matagal. Ayan. Nakita nyo. Hanggang mawala ho yung nawala na, hala. Nakita mo, wala na eh. Ha? O, yan. Tapos na ho. So, ang power na yan hanggang dito. Okay? O, yan na. Papatay na natin. O,
Tapos na. Ano? O, ngayon, ang gagawin na po natin, ay di, linisin na natin si Pisito. Ano? Yan ang ating isusunod na gagawin. Okay? O, ito ba, punta tayo kay Pisito, ano? Papakita ko uli sa inyo o kung gaano karumi, ano? O, ayan, ha? O, ayan, gaano karumi si Pisito, ano? So, ngayon, pala maalis yung mga alikabok, alikabok, sobra, ayan, alikabok, ha? O, ayan, ha? Okay, gagamit, ayan, gagamit tayo ng mga tools, ayan, okay, gagamit tayo ng tools, ayan, gagamit, ayan, ha? Ayan. Play mo na. At Alisin niya sa puno mo eh. alisin. Alas na, di mo. Naabot nga tayo alas 3. Naku, hindi ako tataba ng ganyan. Oo nga, madali lang ito. Sandali lang ito. Last na ito eh. Ha? Okay. Play mo na, Mi. Ito po, vacuum. Ha? Alin yung laman nito? Ito po yon, vacuum. Gagamit tayo ng vacuum. So, ang isang gusto kong ma-provide din, kasi wala pa ako, yung tinatawag nating battery. Kasi kahit na saan pwedeng bit-bit. Kasi ito kukunik pa natin lalagyan pa natin ng power para mag-function. Pakita mo mukha ko, Mi, ha? Ayan, ha? Ito, vacuum. Gusto ko yung mabili. Nakakabili tayo ngayon, ano? Kagandahan nung una, wala eh. Alam niyo nung una, ang gawa namin, papakita ko sa inyo. Ang gawa namin nung una, ito po. Mano-mano. Pangalis ng kalikabok. Ito pong brush, paint brush. Minsan, delikado pa rin ito dahil pagka naiwan yung mga ito doon sa mga slot o kaya doon sa kasi ito po pwedeng daluyan ng kuryente, magkaroon ng short circuit doon sa tinatawag na motherboard, delikado. Ito pong gamit namin nung una. Ngayon kagandahan, meron na di kuryente. Ngayon, may lumalabas po ngayon, di battery. Meron lithium battery. Kayang-kaya natin yung kumpune. Ito po ha, vacuum. Okay. So, yan ha. So, assemble po natin yan. Ayan, Ayan, i-assemble ko yan. Papakita ko sa inyo, Ayan, ay gagamitin na natin yan. Siguro, bukas na natin ito, kasi nagmamadaling araw na. Ayan. Okay, ito po yan, vacuum. Ito po, blower, ha? Blower. Sa vacuum, ito yung pang-vacuum. Ililipat naman dito yung vacuum. Then, lalagay naman itong pang-vacuum. Ayan. Iko-content ko sa inyo ito, ituturo ko sa inyo ito kung paano i-assemble, ha? Ayan po. Alam nyo na, merong vacuum brand name Inco, isa sa pinakamagandang brand daw ito, kasi may brand, may pangalan Inco, so Inco, si Ingkong, syempre pa, pakita mo rin yung mga gamit natin, okay, ito po may screwdriver, may long nose, may flat screwdriver, at syempre ito yung mga kagamitan. Hindi ko na iisa-isahin, napakadami, ha. Ito po yung pang-crimping natin ng UTP cable. Mayroon tinatawag na tester, tester ng RJ45, Sa cable din yan, Sa computer din po yan. Yan, ha. Isa-isahin natin yung mga tools na yan. Pakita mo yan, Mi, Yung nakasabit na yan sa toolbox na yan, movable yung toolbox natin, pwedeng ikutin, pwedeng dalahin kung saan, pwede, kukuha lang natin, At syempre pa, gagamit din tayo ng, ikot mo dito, Mi.
Ikot mo dito. Yan. Siyempre pa, doon sa tinatawag nating mga tester. At ito ha, meron ho ako ditong tinatawag na anti-static. Papaliwanag ko sa inyo ito sa pagka nag-assemble na tayo. Anti-static gloves. Susuot ito. Ito po, papakita ko sa inyo, ito po hindi dinadaluyan ng kuryente ha. Hindi dinadaluyan ng kuryente ito. Kasi papakita ko sa inyo, yung tester kasi nagkakaroon ng continuity reading ito. Ituturo ko sa inyo pagdating actual ha. May dalawa tayong tester, no? Gagamitin ho natin yan, no? Para doon sa voltahe, pag-check natin ang voltahe, at saka ng resistance at continuity. Ha? Isang analog at isang digital. At saka meron akong isang tester na bago na i-content natin ito sa paggamit nito. Okay, so yan po ang ating gagawin. Abangan nyo na lang, no? Abangan nyo na lang po yung tinatawag nating yan. Abangan nyo lang po yung tinatawag nating paglilinis ng CPU. Ulitin ko ha. Kukunin ko uli. Abangan nyo po din ito, Abangan nyo yung paglilinis natin ito. Ha? At syempre, gabi na, madaling araw na, bukas na natin itutuloy yung paglilinis nito. So, doon natin malalaman kung ito yung magkakaroon ng running condition. Ulitin ko ha, panghuli na. Sir paulit-ulit eh. Ang tawag dito ho sa isang device na ito ng isang set ng computer ay Central Processing Unit. Mayroon tinatawag na input hardware, processing hardware, at output hardware ang isang computer. Ulitin ko, mayroong input hardware, yun yung keyboard, mouse. Yun po yun. Kaya dapat, kumbaga, yung itinuro ko sa inyo kanina mga shortcut combination, patikim lang yun ha. Hindi pa ho yun yung talagang ating magandang labang na pagtuturo. Okay, so, ito po processing ha. Tapos yung output, yung monitor. Okay? Input, keyboard and mouse. Processing, itong CPU. Kaya nga Central Processing Unit. Ang output natin ng output ng ating product, ng ating display, ay yung monitor. At saka ang headset at microphone. Yun po. At uulitin ko rin yan, yung mga tools natin nga gagamitin. At muli, abangan natin, pagpapatuloy ko po ang paglilinis ng mga peripheral device, mga system device na nasa loob ng Central Processing Unit o ng CPU. Abangan nyo po yan. Ito po yan, At muli, ako'y nagpapasalamat siyempre sa Panginoong Hesus. Sinamahan niya ako sa gabing ito sa pagkukontent natin na maibahagi ko sa inyo ito. Kasama ko po siya. At ako'y nagpapasalamat muli sa inyo. Magandang umaga na po at madaling araw. So maraming salamat.